Kuya Guzman, ang ating po kaibigan, ang ating po kapitay, Councilman Ryan Ponce. At hindi po, kasama rin po natin ang ating po OIC, our Director from MDSW, palakpakan din po natin, Director J. De La Puente. Sir. Tawagin po natin ang ating pong minamahal na konsehan upang bumati po sa atin. Palakpakan po natin Councilor Ryan Ponce. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na itong dumating sa ating pagsubok kung hindi paano tayo dapat, ngunit kung paano tayo tumawa. At ito ay binigay sa atin ng Panginoon sa napaka-perfectong panahon. Dahil ngayon na nangyari itong sakuna na ito, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno. Pagpaka natin si Mayor Isko. Ang Vice Mayor natin, si Vice Mayor Chikatienza. Alam natin na sa kabila na nangyaring sakuna, meron tayong dalawang tao na sigurado nating masasandalan. Kaya huwag niyo pong kalimutan magdasal, pati ang kalusugan ng ating alkalde at ating pangalawang alkalde, magdasal nyo. Halos hindi na po sila natutulog sa dami ng trabaho. Maraming salamat po at kasama nyo kami sa inyong muling pagbangon. Maraming salamat po, Councilor Ryan Ponce. At sa mga pagkakataon po ito, tawagin po natin ang ating Vice Alcalde ng Luzon ng Maynila. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chief Atienza. Magandang hapon sa inyo. Ayokong tanungin kung kumusta kayo. Pero alam nyo, unang-una, at least makikita nyo, mararamdaman nyo na buhay na ang gobyerno dito sa Maynila sa pangulo ng ating alcalde na si Ryan. Pero pangalawa, alam ko matakit ang nangyari sa inyo. Nakikita ko pa rin baka sa ang ilang authorities na pinagdaanan nyo. Pero lagi nyo matandaan ang Panginoon, kahit na masakit ang nangyari, alam ko may rason siya sa lahat. At lahat ng meron kayo, wala man, kaya niyang ibalik yan ng buong buo. Kaya kahit na masakit ang pinagdaanan ninyo, pasalamat pa rin kayo sa buhay kayo. Pero huwag kayo kapalaman dahil nandito lang ang gobyerno para umalalay at iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Mahal na mahal po namin kayo. Ang maganda dito, kahit na nangyari to, at manampalataya kayo sa Panginoon, naniniwala ako kaya niyang ibalik ng siksik liglig ang nawala sa inyo. Ngunit ang magiging maganda doon, pag dumating na kayo sa puntong yun, kasama niyo na ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa inyo, para maging maayos ang buhay. Maraming salamat. Profit lang kayo ba? Kaya niyo yan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin taga-Barangay 420, palakpakan po natin ang ating ama ng Luzon ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Thank you. Hindi, siyempre, nag-iulong ko. Ay, saan mo? Wala naman yun. At, in our own little way, magamat mahirap ang pangmalati ng syudad na hindi naman po pwede ikipit-balikan ko na lang yung sitwasyon. At baka nagugulat din kayo, kung dati natin 3 araw o 4 araw sa linggo bago tayo matulungan. Kanina nakita tayo,
nakausap ako doon sa Oblo. Sabi ko, magandang kalala, papalit ako mamaya. Yan ang mga bagay na yan. Ipinagpapasalamat ko sa mga bagong department head natin na marunong sumabay sa akin. Na kailangan pag may suliranin, kung binibigay natin sa tao, solusyon, hindi rin problema. Kahit pa paano naman, maluksan. Kinakala, hindi naman. May ganang sakit o masumutan o kasi hindi ka lang isang pero kumakain mga social media kinakain kami lang kayo kumpinsya na kayo sinong gutom? Sino di ba kumakain? Lilipas din yan nandiyan ang ating pinamumunuan ng ating bagong direktor Jay De La Puente. Itong bago niyong kursiyal, sinipot ko. Ako, kasama ko nito. Kanina, nandito rito. Yes, si Ryan Ponce. Ang city administrator natin, dati yung kursihan. Si Atty. Wardy Quintos. Kasi na namin yung city administrator ngayon. Talaga. Bilis nyo. Okay po sila. Sabi ni Jose Araya, through the leadership of Vice Mayor Chi, nagpasan na ng declaration of Calabria sa pagpunta ko kaninang umaga, wala ko ng pera, ayaw ko naman magpulisip. Hinahanap na akong pera para sa inyo. Ang sumambulat sa akin pagbalik ko sa City Hall, muntik nang maputulan ng kuryente ang ating eskwelahan, ospital at pamahalaan ng Sorong Manila. Kasi dumating yung notice, alam mo, sa yung notice of disconnection, dumating yung notice of disconnection. Internet, opisina, eskwelahan, at ating gobyerno. Hospital. Marami. Amounting to 133 million pesos. Talagang ang pagkakataon dumarating pagka binibigyan ka ng guide. Isakto man, tinatawag ko lahat ng Meralco, PLDT, Smart, may meeting kami ngayong hapon. Kaya ako, pagkatapos lang. Kasi pinagbibilis ko lahat ng construction nila sa kalsada. Lalo na itong Quezon. Hindi yan. Ang tagal-tagal na. At yung iba pang bukay. At saka yung mga community, nakaw na tubig, and so on and so forth. Nagkaroon ng pagkakataon. Kaya pumanatag kayo. Buhay ang ospital ng Sampaloc. Okay! Ito madalas yung mga sabi, humingi ako ng palugit. Diba sa bayarin? Sabi ko, hindi ako, pwede ba magkasundo? Bigyan niyo lang ako ng 2 months. 2 months lang. I-update mo ulit yung bayad sa internet, telepono, tubig, at saka ng syudad. E pumayag naman kanina. Maraming salamat sa Diyos. Dalawang lang. Sino ba pwede ma-hold up? Turo nyo nga sa akin, hold up. But, you know, hindi naman tayo susuko. Yun din yung mensahe ko sa inyo. Kahit anong pagsuko, huwag mong susuko. Minsan, kailangan lang magamot sa natulog natin sa pagkakagata. Huwag yung intindihin kung ilang beses tayo nataka. Ang intindihin nyo, ilang beses tayo pwedeng bumangon. At
ngayong araw na ito, sa maliit ng mga kaparanan kasama si mga kusel natin, mga kapatid, basta hanggat kaya kong pigayin ang bingko, pipigayin ko. Hanggat kaya, nakatapat naman ako sa inyo, kapag hindi na kaya, til-til na tayo. Kaya sabihin ko rin, hanggat kaya, gagawa tayo. Ngayon, bilang pagtulog sa pangalan ng araw, ang nasulong, ngayon makapilita kay David kami, bawat nasunugan na pamilya, at hindi nasunugan o na-water damage. Yung na-water damage, tatanggap ng 5,000 bawat isang pamilya. Yung mga nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? Bago-bago na. Partida yan, wala pa tayong pera. Dati po, lang yan. Ngayon, dalawa partida. Kasi, habang tumatabaan, nagmamahal ng hero, nagmamahal ng dos-por-dos, nagmamahal ng damit, nagmamahal ng pagkain. Sabi ko, i-adjust naman natin para marami kayong mapagulong lamang na mga gamit at kailangan nyo. Kaya pagpasensyahan nyo yan. Yawa ang Diyos. Makaraos ulit kami. So, huwag kayo mawawang pag-asa, makakaraos tayo. Ha? Makakaraos tayo. Sa mga lola ko, yan ang pinaka-sport sa akin. Kaya sa inyo, citizen. Malaki utang sa inyo ng Maynila. 3 buwan na. Hindi, itatama ko yun. Mali yun. Ginawa nila ng 1,000. Hindi, ano yun, pambola. Itatama ko, babalik ko sa tama. Pero, walang may iwan. Botante, hindi may sakit o wala. Hindi nakuha, updated lahat. Ito rin sa akin yung marinig. Baka sabihin nyo, dati 1,000 yan. Bakit hindi 500 ulit? Eh, alam naman natin. Anong gusto nyo? 1,000 pero walang bigaya o 500 pero makatotohanan? Ano sabi mo mga katanda? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng pero huwag kayo magalala. Parating na yung issue. Yung birthday cake ko rin. Balik ko. Basta, kung ano yung nakukuha natin. Nagawa ko ng paraan. Pero ngayon, ikamit muna natin yung problema. Ha? So muli, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Huwag kayo magalala. Yung garbage crisis, napansin niyo ba kung tinitingnan na re-resolve? Wala na tayo crisis sa basura. Pero alam natin isa't isa na malaki na ang nahakot na basura sa kalsada sa Maynila. Tama mali? Hindi pa tayo titigil. Hindi tayo titigil. Hanggat basura. Para manormalize na ang hakot ng basura. Hindi na tatambak sa yes, sir. Ay, yung baha. Oh. Yung baha, nag-order na ako sa barangay kanina. Nag-excuse lang sa akin si Chairman Agala. Kasi kasama siya dapat sa meeting kanina. Kung gusto niya, naiwan dito. Kasi maga-maga, sinabi niya sa akin yung problema niyo. Plus kanina, nag-excuse siya. Hindi discuss namin mga chairman. Mag-declare yun. Lahat. At ipatutupad ko na yung master plan ng drainage system ng Manila. Mahabaan yun. Hindi man natin pakinabangan ngayon, at least yung susunod na salinlahin natin. Kasi it's master plan kung paano ayusin yung drainage system natin. At importante yung basura muna. Huwag nang pumunta sa import na. Yun. So muli, maraming salamat sa pagtitiwala rin. Alala ko lang, hindi ka na rin naman kayo, yung mga minor de edad ng anak. Ako, kukunin ko yun pagka nasa gabi pa yun, nasa kalsada pa yun. Kung sasabihin loob mo sa akin, ha? Para sa kaputihan nila yun. At sabihin mo sa inyong anak, ng minor de edad, uy, baka makuha ka ng urine, dadalhin ka sa Marikina. Hindi kasi,
masama ko eh. Minsan ayaw pakinggan yung magulang. Eh, minor guilted. Siyempre, magkano lang yung mga may curfew na sa Maynila. Para sa kabutihan, una, ng kalooban nyo. Kabutihan nilang mga bata para sa kaligtasan nila. Hindi sila makariwara sa mga rambol-rambol. Rambol-rambol, di pa nga tulit o marambol-rambol nila. Diba? Hindi saka natutulog kayo kung hihingi sila. Pagod kayo sa trabaho, nanggugulo sila. Wala na yan. Kakalawitin ko lahat yan. At yung mga bata, matulog ng maaga, pag kayo inabot ng curfew, sa Marikina na kayo matutulog susunod na araw. Okay? Maliwanag pa. Ayusin natin ang lesson. At ayun at sabihin, tayo rin naman ang napagdinan. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo. Manila! Thank you.